It is my opportunity and privilege um, praise the Lord because mayroon pong mag-asawa na nag-decide na ang kanilang anak ay dalhin sa paanan ng Panginoon. So this is a gesture of accepting the responsibility and commit themselves to raise their child according to the ways and principles of the Word of God. So we'd like to call on Eugene and Cheryl sa kanilang anak na si Harvey. Please come forward to join me here. Okay? Kakaroon tayo ng maiksing child dedication to dedicate and to commit them to the Lord. Ang child dedication ay isang gawain sa banal na kasulatan. Dito kayo sa unahan, please. Isang seremonya sa Biblia na mayroon pong pakinabang maging sa panahon natin ngayon. At mayroong tatlong dahilan kung bakit ang mga magulang ang nagkakaroon ng child dedication. Number one, para makipagtipan sa Diyos na ang batang ito ay palalakihin ayon sa pamantayan ng ating Panginoon. Number two ay para hilingin ang blessing ng Panginoon. Okay? At number three, ito ay pagkakataon para sa kanila na patuloy na arugain at tulungan ang batang ito na lumaki ayon at makakilala sa atin pong Panginoon. So that's why this morning there are three main points that I would like to share to you, to the congregation, and to all parents that joining us here as we worship the Lord. Number one, children are blessing from the Lord. Lagi nating tatandaan yan. Cheryl and Eugene, ng iyong anak ay blessing sa inyo. Gaano man kalikot, kapasaway yung anak, minsan naiinis tayo, naiirita, pero lagi ninyong tatandaan na yan ay pagpapala na galing sa Panginoon at yan ay inspirasyon sa inyong pagsisikap at dagdag na kaligayahan sa loob ng tahanan. The Bible tells us that children are heritage from the Lord and the fruit of the mother's womb is God's reward. Kaya mahalaga na sa una pa lang ay kilalanin natin na ang Diyos ang may kapamahalaan at tunay na may-ari ng mga batang ito. Number two, we should welcome the child because Jesus Himself welcomed the child. Naalala nyo nung panahon na ang mga alagad ay pinagbawalan ang mga bata na lumapit sa Panginoon. Sabi ng Panginoon ay, huwag nyo silang pagbawalan, no? Sapagkat sa kanila ang kaharian ng Diyos. So tayong instrumento para mga batang katulad nito ay madala sa paanan ng Panginoon. The first and foremost duty ng isang magulang sa anak ay gabayan ng anak na makakilala sa tunay na Diyos na dapat nating paglingkuran. Amen po ba? At yun ay nangyayari kapag ang mga magulang ay tinuruan ang mga bata na maging masunurin sa loob pa lamang ng tahanan. Number three ay gusto kong ipaalala sa inyo na pagkatapos ng ating child dedication, mayroon na kayong commitment sa Panginoon. Mayroon kayong tipanan sa Kanya that dedication is a public declaration that you accept the full responsibility of nurturing, disciplining, and caring for your child according to the ways of the Lord. Today, you will commit to the Lord to raise your child in the ways of the Lord. Maganda kasi yung salitang ways of the Lord eh. Sabi doon sa Ephesians chapter 6, mga ama, huwag niyong ipamungkahi sa galit ng iyong mga anak, kundi turuan ninyo sila ayon sa aral at saway ng Panginoon. Kung tuturuan natin sila ayon sa paraan at saway sa mga aral ng Panginoon. That's why, just a while ago before we came here, we have a commitments, no? May commitments tayo na sabi ko sa kanila, para maituro nyo ang aral at saway ng Panginoon, kinakailangan yung magulang muna ang makaalam. Hindi po ba? Bago nyo ituro, dapat kayo muna ang makaalam kung ano nga ba ang mga prinsipyo na kapaloob sa pagiging isang Kristiyanong magulang. Kaya meron po kaming panahon ng Bible study sa kanila, no? Uunahin ko yung family at ituturo ko ang ilang pang mga aral sa banal na kasulatan para sila ay magabayan na maging mabuting magulang sa kanilang anak. So, ngayon, mayroon lang akong ilang tanong na gustong tiyakin na ito ay inyong maintindihan
Number one, sa inyong pagpunta rito, ang una kong nais na itanong sa inyo at bigyan ng pansin, na kayo bilang mga magulang, kayo po ba ay nangangako at nakikipagtipan na ang batang ito ay kinikilala nyo bilang dakilang kaloob ng Diyos at inyo siyang palalakihin ayon sa pamantayan ng Panginoon, itong inyong anak na si Harvey? Kalawa, kayo ba ay nakikipagtipan sa Panginoon sa oras na ito? Nagagawin nyo ang lahat para maiprovide ang kristyanong edukasyon para sa inyong anak. Meron tayong school dito, yung ating kumaes ay welcome kayo magpaaral dito. Pag siya ay malaki na, mula prep hanggang makatapos siya ng elementary, ay dito nyo sila pag-aaralin. No? Pinopromote natin yan. And then, ang susunod, kayo ba ay nakikipagtipan sa Panginoon na you will support your child in his mission in this world, and if you choose to become missionary, you will not hinder his vocation in life? Okay, kung ganon, walang dahilan na hindi natin siya italaga sa ating Panginoon, kasama ng mga magulang. Sa umaga pong ito, gusto kong bigyan din ng bahagi ang congregation. Mga kapatid, sa atin ngayon, hindi lamang kayo witness, kundi mayroon din kayong gawain na dapat nyong gawin. Church, parent has first the responsibility, but parent also need the support of the community. That's why we call church, because we are the community of believer, right? So we have also our due responsibility to nurture, pray, and take care this child according to the principles of the Word of God. By being here this morning, you are also obliged and declare that you will help parents to grow their child according to the grace and the knowledge of our Lord Jesus Christ. Church, do you also commit this morning that you will live a faithful Christian life in order to be a good example to Harvey? Pwede po bang pakiraise ng inyong kamay? Amen, no? Tayo ay magiging mabuting halimbawa sa pamamagitan ng tamang pamumuhay bilang isang Kristiyano. Church, are you also committed to help train the child, train Harvey in the ways of the Lord, so that he might trust God one day to accept Christ as personal Savior? Pakitaas ng iyong kamay kung kayo nakipagtipan. Amen. And the last, mga kapatid, kayo po ay nakatalaga din na mula sa araw na ito, kayo po o tayong lahat ay mananalangin, magbibigal ng mga biblical na payo para kay Harvey. At kung sakaling nakikita natin na siya ay medyo nagmi-misbehave, tayo na ang kakausap, tayo na ang magtuturo, sapagkat parang din tayong ikalawang magulang para kay Harvey. Pakitas po ng inyong kamay. Amen. So, mula ngayon, wala na akong maririnig na kanino bang anak ito? Parang hindi tinuturuan ng kanyang magulang. Ang magulang din tayo, wag na tayo magsalita. Tayo na ang gumabay sa kanya at tayo na magturo umakay, sapagkat mayroon din tayong malaking pasan at responsibilidad na akayin ang batang ito sa tamang mga ugali at dalhin sa paanan ng ating Panginoon. So I would like to invite all the ordained elders to please come forward, dahil meron tayong isang mahalagang gagampanan upang italaga ang batang ito sa paanan ng Panginoon. Kami po ay magkakaroon ng dedicatory prayer sa unahan, at nais ko pong anyayahan ang kongregasyon na iyuko ang inyong ulo para sa isang mataimtim na panalangin. Luluhod po kami rito samantalang kayo ay nakaupo, at tayo po ay magkakaroon ng isang mataimtim na panalangin. Okay, luhod po tayo. Luhod tayo. Okay. Tayo manalangin. Mapagmahal naming Diyos, kayo ang lumikha ng buhay at nagpapahintulot, Panginoon, na magkaroon ng mga anak sa bawat tahanan, bunga ng kanila pong pagmamahalan ni Eugene at ni Cheryl, na sila po ay mayroong anak na simbolo ng iyong kagandahang loob sa kanila. Isang bata na dagdag na inspirasyon sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa, at magiging gabay, Panginoon, para ang batang ito ay maging daan na lalo silang magmahalan sa isa't isa at magsikap
para sa magandang kinabukasan ng batang ito. Ang dalangin ko, Panginoon, para sa mga magulang, patuloy nawa ang mga magulang ay biyayaan ng karunungan at kapangyarihan na kanilang maibigay ang magandang kinabukasan kay Harvey sapagkat bibigyan niyo sila ng magandang hanap buhay. Sa mga magulang, Panginoon, kanilang matutunan at tanggapin ang isang malaking responsibilidad. At mula sa oras na ito, bigyan niyo sila ng karunungan at kapangyarihan ng tamang unawa, Panginoon, upang madisiplina nila at magabayan ang kanilang anak na si Harvey at magkaroon siya ng tamang attitude, tamang karakter katulad ng aming Panginoon. Maging mabuti nawa silang magulang para sa kanilang anak. Empower them, Lord, to be a model of Christ, like living, and teach their child your ways. Give them also the peace and understanding, Heavenly Father. Fill their hearts with peace and joy as they raise Harvey. At sa inyo pong paanan, Panginoon, aking inalapit ang batang ito. Ngayon din, Panginoon, nais kong idalangin si Harvey. Guide and protect Harvey, Panginoon, sa lahat ng kasamaan ng sanlibutan. Give him the understanding heart. Grant him the knowledge and understanding and faith and love so that he will be able to serve you faithfully when he will come into the age of accountability. Dinadalain ko rin, Panginoon, ang church. Lord, as a church, bless us, Lord, with wisdom so that we can support the family through prayer, through biblical admonition, and surround us, Lord, with your love and your care so that we can express that love to this family. Kaya bilang inyo pong lingkod at ministro ng Ebanghelyo, kasama ng mga matatanda sa iglesia, tinataas po namin ang aming kamay upang aming ipagtagubilin sa inyo si Harvey. Inyo pong ingatan siya, arugain, at ang batang ito ay lumaki na mayroong pagkakilala at pagkatakot sa inyo. At mula sa aming pong pagtaas ng aming kamay, dumaloy nawang iyong kapangyarihan. Ito ay maranasan ng batang ito. Siya ay lumago sa pangangatawan. Lumago siya sa magandang relasyon sa kanyang kapwa. Magkaroon siya ng mabuting unawa, Panginoon, at lalong-lalo na magkaroon siya ng karapatang lumago sa kanyang espiritual na buhay. Tanggapin ka po niya sa panahon na alam niya na ang kanyang dapat gawin at magkaroon siya ng karapatang maging kabahagi ng inyong kaharian. Pinagtatagubilin namin siya ang lahat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ngayon, bilang pastor ng iglesyang ito, ay Harvey, gusto kong hawakan si Harvey bilang simbolo. Narito ang certificate of dedication. It says, Lord Jesus, we humbly dedicate our child to you. Make us, we pray, your instrument of love and grace, so you can mold the life of this. Your loved child, make our daily lives effective example of your righteousness and grace. We pray as we dedicate this child. Sign, Asar Busito as a minister, and si Justin at saka si Cheryl bilang kayo ang mga magulang. So, nawa ito lagi magpaalala sa inyo ng iyong commitment at tipanan sa Panginoon. Mga elders. Okay? Thank you so much. Oo. Ang atin pong paglago sa iglesia, hindi lamang through evangelism, but by means of biological growth sa mga anak na